So, throughout your marriage po, what are some of the biggest challenges or problems you faced? Yang sa amin, nung mga maliliit pa yung mga anak ko pa nagkakasakit. Yan, tapos nagdinegosyo kami dalawa. Hindi namin maalagaan ang mga anak namin kasi basic kami sa business. Naiiwan lang sa yaya. So, how did those challenges affect your relationship po? Siyempre, pag nagkakaproblema kami, lalo-lalo na sa business, yun, apektado kasi minsan nag-aaway kami dalawa. Di ba? Oo, ganun yan. Throughout your marriage, what are some of the biggest challenges or problems you face? Marriage as a couple is a God's gift. But you have to nurture about it, alagaan mo. Pero, siyempre, dumarating ang pagkakataon na nagkakaroon ng problema. As for the problem, we encounter financial problem and space and also relationship problem as we go on our married life. Di ba yung mawawala ang mga problema sa isang couples? Kasi yun yung parang hindi magiging masaya ang marriage kung puro saya lang. Dapat meron ding problem. Tapos, pag na solve natin, parang lalong sumasaya yung ating relationship. yeah, I was employed then those years, Mitsubishi Motors, and I do a lot of overtimes, hours in the work, at yun naman ang medyo nirereklamo ng aking bet dahil lagi daw ako sa work, kulang na ako sa pamilya. Yun, minsan nagtatalo kami. Pero I need to work hard to earn for a living kasi bago pa lang naman kami kailangan mag-ipon. Yun ang isa sa pinagtatalunan namin. Pangalawa, siyempre, doon sa aking pinagtatrabaho, puro lalaki. Hindi mo maiwasan na makapag fellowship sa mga lalaki. So, minsan after hours, may konting inuman, yun, to know each other more. At pakikisama rin naman na yun, minsan nakaka-apekto dahil siya kakain na, wala pa ako. Yun, doon siya medyo talaga nagagalit. How did those challenges affect your relationship? Ay, siyempre, kapag kulang ang panahon ko sa kanila, sa mga anak, kakaroon kami ng pagtatalo, which is common naman sa isang mag-asawa. Pero ang maganda ron is never naman na kami ay nagkaroon ng physical confrontation. We do a lot of arguments. May mga bagay na hindi kami nagdi-disagree sa bawat isa. Yun. At siyempre, ibang ng lalaki. As for the woman, ano masasabi mo? Siyempre, pagka ganun may problem, nalilesen yung trust mo sa bawat isa, di ba? Nalilesen yung trust mo kasi baka may nangyaring hindi maganda. And then, nababawasan din yung pagmamahal mo sa partner mo, di ba? Kapag kaya nababawasan ng trust, nababawas din yung pagmamahal mo sa kanya. At siyempre, lumiliit yung mga o kumakaunti yung mga happy moments ng family. Pero kahit na gano'n, siyempre, for every problem, there should be a solution. So, pinag-usapan namin at everything is patched up. Hindi namin pinagtatagal. Whether it's financial, it's our marital relationship, or yung aking excessive working hours sa aking trabaho. Naayos naman namin yan. Ang key doon is pag-uusap. Throughout
Throughout your marriage, what are some of the biggest challenges or problems you faced? Siguro yung nagtrabaho siya sa malayo tapos kami sa bahay lang, sa probinsya, parang gano'n. How did those challenges affect your relationship? Mahirap pag mahirap pag nagkalayo kayo. Na nagtrabaho siya sa malayo tapos kami naiwan sa province. So how did you and your spouse overcome those problems po? Nalampasan namin yun dahil ang ginawa namin, nagtuon kami kay Jesus at sa tulong naman ng Panginoon, nalampasan namin ang lahat ng mga trial na yon at naging okay naman ang lahat. Basta lagi kami nagpipray. Oo. Every day, hindi kami pwedeng bababa ng bahay nang hindi kami together nagdadasal. nagpipray. Oo. Kaya lahat ng challenge, malalampasan because of Ang Jesus. ginawa namin, sinentro namin ang aming buhay sa Panginoon, naging okay ang lahat. How did you and your spouse overcome those problems and challenges? Una sa lahat, pagka ganyan kasi may problem ang isang tao, lalo tayo kumakapit kay God, di ba? Kaya kailangan hingin natin yung tulong ni God. Hindi tayo ng sulit ng solution sa ating problem, tulungan tayo ni God. And then, hayaan mo siya na isurrender natin lahat kay God dyan. Tsaka syempre, pag solve natin ito, unti-unti makikita mo gumagaan pakiramdam mo kapag tayo lagi nagdadasal. At parang gumagaan yung ating dala-dalang problem. At siyempre, tinatama niya ang bawat isa sa atin. Ganun sa bawat mag-asawa. Minsan naman, yung mga kamag-anak or kaibigan natin, pag nakikita kami ay nagkakaroon ng konting struggle sa buhay, ay they do their part to make things na maayos sa namin dalawa. Actually. How did you and your spouse overcome those problems? Sinikap niya na magkasama kami, kinuha niya kami sa akin. Kinuha niya kami sa probinsya, dinala kami niya dito. Tapos magsama-sama kami. So for our next question, what advice would you give to couples who might be struggling right now? Yan, sa mga mag-asawa na nagkakameron ng struggle, pagka may problema, matuto lang tayong makinig. Then, pag nag-aaway kayo, huwag niyong sabayan ang galit ng asawa niyo. Lagi dapat ang problema pinag-uusapan. At saka dapat gawin ng mag-asawa, ang kanilang buhay ay ito nila sa Panginoon at yun ang maging sentro nila at siguradong magiging maayos ang kanilang pagsasama. Fix our eyes to Jesus. Parang relationship na talaga natin ay tuloy-tuloy. Si Jesus ang maging center sa ating relationship. So for our last question, any tips on how to keep a marriage strong and growing? Ayun nga, kailangan talaga isentro mo ang iyong buhay sa Panginoon upang mapagtagumpayan mo ang inyong pagsasama at kapag nakasentro ang buhay mo sa Panginoong Kristo, sigurado at walang palya na ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Oo, ganon. Kay Jesus lang. Pray lagi. At kailangan ang mag-asawa ay lagi nagsisimba, lagi nagpe-pray. So, what advice would you give to couples who might be struggling right now? Sa amin, ang magbibigay kong tips para ma-solve natin yung mga problem na dumadaan sa atin is siguro mas maganda yung sumama tayo sa isang community na makakatulong sa atin. Sa amin part, umali kami sa Focus for Christ, sa lahat ng mga community sa simbahan, halos active kami. Kasi isa yun yung community na tutulong sa atin sa relationship natin. May mga kasama tayo doon, member na
makikita natin na meron palang mas malaking problema kaysa sa problema natin, na maisip natin na, oy, mas maano pa pala akong swerte kasi ito lang yung problem ko. Pero sila mas malaki. Yung bang ganun. Kaya nakikita mo yung kabuuan, hindi lang yung pansarili o pampamilya nyo lang. Makikita mo yung mga problem ng nakapaligid sa'yo. At yun mismo, yung mga problem nila ay siya yung tutulong din sa atin para lalo tayo maging malakas, malapit kay God. At lalaki yung malalawak yung ating pananaw kung gaano kabait si God at kung paano niya tayo natutulungan. At bilang simple advice lang sa mga married couples or kahit unmarried couples na struggling sa kanilang relationship ay lagi nilang pag-usapan ng problema. At huwag mainit ang ulo, don't never talk with each other kung ay sa galit o kaya pagod, gano'n. Find time to talk with each other. Withhold the hands. Yeah. Oh, yun ang masasabi namin doon. At katulad nga niya, sabi ni Beth, join the community of couples na nakasenter ang activity kay Lord. Yan. Importante. What advice would you give to couples who might be struggling right now? Siguro bago mag-asawa talagang ready ka na hindi kayo magkalayo. Kasi mahirap na, lalo pag may mga anak. Mas maganda talaga pag nakahanda na hindi sila magkakalayo. Any tips on how to keep a marriage strong and growing? Tiwala. Tiwala sa isa't isa. Kasi pag walang tiwala, mahirap, magulo. Kailang tiwala lang.